Okay, pag-usapan natin to. Isang protesta sa hating gabi sa isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa bansa na may pangakong revolusyon. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Susuriin natin ngayon ang tinawag na Forbes Park Protest Fiasco base sa isang napaka-kritikal na artikulo na talagang hinimay ang bawat eksena ng gabing yon. So, nagsimula ang lahat sa isang napakatapang, napakalaking statement mula mismo sa organizer. Wala tayong talo at billion-billion ang panalo. Yan yung linyang nag-set up ng lahat para sa isang gabing inaasahan ng marami na magiging puno ng drama at tensyon. Kaya syempre, yan ang tanong nating lahat, di ba? Kung ganun kalaki ang pusta, nasaan na yung ipinangakong revolusyon? Tara, alamin natin, base sa mga detaling inilahad sa ating source material. Okay, unang yugto, yung pag-aanunsyo ng revolusyon. Dito natin titingnan kung paano nga ba binuo yung entablado para sa isang protestang nakatakda sa dilim ng gabi. Ayon sa artikulo, malinaw daw ang plano. Ang organizer, si Congressman Kiko Barzaga. Ang gagawin, isang panggabing anti-Marcos rally. Pero heto yung talagang naging controversial. Ang target, ang napaka-exclusive na Forbes Park. At ang layunin, magprotesta raw mismo sa tapat ng mga bahay ng ilang kilalang politiko. At dahil sa anunsyong yan, hindi nagbiro ang mga otoridad. Imagine, nag-deploy ang NCRPO ng 2,000 pulis. Grabe, di ba? Ganun kaseryoso yung naging pagtingin ng gobyerno sa planong kilos protesta. At dumating na nga yung gabi ng protesta. Pero dito, ayon sa source, nagsimula ng mag-iba yung kwento. Dahil mula sa inaasahang komprontasyon, ang nangyari raw ay naging content creation. Ayon sa source, yung eksena daw ay parang hindi para sa isang seryosong protesta. Ang organizer, naka-livestream mula sa loob ng sasakyan niya at tila naghahanap pa ng direksyon gamit ang Waze. Habang lahat nangaabang, yun daw yung naging palabas. At dito na talaga bumanat yung artikulo ng isa sa pinakamatalas nitong puna. Sabi nila, and I quote, "Hindi ito protesta. Ito ay performance anxiety na naka-livestream. Kasi imbes daw na pumunta sa gate na natili yung organizer sa malayo, ligtas daw sa sidewalk habang tuloy ang livestream." At ngayon, dadako tayo sa sinasabi ng source na pinaka-major blunder. Yung turning point kung bakit daw nauwi sa isang fiasco ang lahat. Ang pinaka-critical na pagkakamali raw ng gabi. At heto na nga, ito raw yung sentro ng buong gulo. Ayon sa article, ang target dapat ang gate ng Forbes Park. Pero ang pinuntahan, ang gate ng Dasmariñas Village, dalawang magkaibang high-end na subdivision. At para bigyang diin yung sinasabi nilang kapalpakan, heto yung eksaktong sinabi ng source na may halong pagkagulat. Literal na nagpunta ang bata sa maling gate. Dito na raw talaga umikot yung buong kritisismo nila. So, kinabukasan, siyempre, naglabasan na yung dalawang version ng kwento. Isa itong total failure o isang matalinong strategiya. Suriin natin yung dalawang magkasalungat na naratibo na yan. Okay, so dito makikita natin yung dalawang panig. Sa view ng source, isa itong complete failure. Tinawag pa nga nilang cosplay rebellion kasi wala namang crowd, walang marcha. Pero sa kabilang banda, sa kampo ng organizer, isa raw itong act of misdirection. Tinalinuhan daw nila yung mga pulis dahil may lihim daw na protesta na nangyayari sa ibang lugar. Pero yung source, hindi talaga bumili sa paliwanag na yan. Ang hilit nila, ang buong strategy daw na yan ay parang isang catnap na nagpapanggap bilang isang magulong chess move. Para sa kanila, malinaw na palusot lang to. Okay, so, tapos na yung gabi. Pero higit pa doon, ano ba yung naging political fallout? Tingnan natin kung ano yung mga sinasabing naging bunga at komentaryo ayon sa source natin. Ayon sa artikulo, may 3 malinaw na resulta raw yung buong pangyayari. Una, nasayang daw yung resources ng Estado dahil sa dami ng pulis na pinakalat. Pangalawa, parang binaliwala raw yung sinumpaang tungkulin bilang mambabatas. At pangatlo, yung posibilidad na maharap sa isang House Ethics complaint. At para sa source, hindi lang to tungkol sa isang palpak na protesta. Ang mas malaking punto raw nila ay ito. Ang gabing yun, simbolo raw ng pagbagsak ng isang dating kinatatakutang makinarya na ngayon naging isa na lang daw pabrika ng murang memes. At para sa source, simple lang ang naging reality check kinabukasan. Ito yung breakdown nila.
Ang Forbes Park, nanatiling ligtas at hindi nagalaw. Ang gobyerno, walang naging epekto. At higit sa lahat, yung revolusyon. Ayon, hindi nangyari. Ganon nila binuod ang kinalabasan ng lahat. At dito natin iiwan yung ating pagsusuri ng may isang mahalagang tanong. Kapag ang aktivismo ay idinisenyo para sa kamera, para sa social media, ano ba talaga yung tunay nitong epekto? Isang bagay na sulit pagnilayan, hindi lang sa kwentong ito, kundi sa mas malawak na usapan ng modernong politika.